Sa 2 Korinto 12:10, sinabi ni Pablo, "Kaya't ako'y nalulugod sa kahinaan, sa mga pagtuya, sa mga kahirapan, sa pag-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y malakas." Ang mga paghihirap niya ay hindi lamang nagpapalakas sa kanyang pananampalataya, kundi nagsilbing inspirasyon para sa iba. Dahil dito maraming tao ang naniwala at lumapit sa Diyos. Makikita natin na ang mga pagsubok ay hindi parusa kundi bahagi ng mas mataas na layunin ng Diyos. Sa bawat paghihirap, may hinuhubog siya sa atin, ang ating pananampalataya, karakter at misyon. At higit sa lahat, ginagawa niya ito hindi lamang para sa atin, kundi para maging inspirasyon din tayo sa iba. Ang tanong ngayon ay, paano natin nakikita ang ating mga pagsubok? Isa ba itong dahilan para sumuko o isa itong pagkakataon para maging mas malapit sa Diyos? Alamin natin ang sagot sa susunod na bahagi. Ngayong napag-usapan na natin ang mga halimbawa at dahilan ng mga pagsubok sa buhay ng mga pinili ng Diyos, oras na para sagutin ang mas mahalagang tanong. Ano nga ba ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang mga kwento? Sa kabila ng kanilang mga hirap at pag-iisa, may mga napakahalagang leksyon na pwede nating isabuhay. Unang aral, sa bawat pagsubok na dinaranas natin, tandaan na hindi ito walang dahilan. May layunin ng Diyos sa bawat paghihirap na ating nararanasan. Maaaring hindi natin ito agad maintindihan, pero lahat ng bagay ay may tamang oras. Isipin na lang natin ang kwento ni Jose. Sa panahon na siya'y naibenta bilang alipin at nabilanggo, tiyak na hindi niya agad nakita ang plano ng Diyos. Pero sa huli, naging malinaw na ang lahat ng iyon ay paghahanda para sa kanyang misyon, ang mailigtas ang maraming tao sa panahon ng taggutom. Ang sabi nga sa Genesis 52, 20 ang masama na binalak laban sa akin, ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mga pagsubok ay bahagi ng kanyang mas malaking plano. Pangalawa, ang ating pananampalataya ay sinusubok hindi para sirain tayo, kundi para palakasin tayo. Ang mga pagsubok ay parang apoy na nagpapadalisay sa ginto. Tinatanggal nito ang anumang dumi o kahinaan sa ating pananampalataya. Halimbawa na lang si Job, sa kabila ng napakaraming trahedyang dumating sa kanya, nanatili siyang tapat sa Diyos. At dahil dito, nagbunga ang kanyang pananampalataya ng masaganang pagpapala. Ang sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat pagkatapos niyang mapatunayan, tatanggap siya ng korona ng buhay na ipinangako ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang mga pagsubok ay hindi lamang sakit o hirap. Ito ay daan patungo sa mas mataas na layunin at gantimpala. At panghuli, ang pag-iisa ay hindi dapat tingnan bilang sumpa. Bagkus, ito ay isang oportunidad upang lumapit tayo sa Diyos at marinig ang kanyang tinig. Balikan natin ang kwento ni Propeta Elias. Nang siya'y magtago sa disyerto, naramdaman niya ang sobrang lungkot at takot. Pero sa gitna ng kanyang pag-iisa, doon niya narinig ang tinig ng Diyos. Sa unang mga hari, 11, 12, sinabi na ang Diyos ay hindi nasa malakas na hangin o lindol, kundi sa isang banayad na tinig. Ipinapakita nito na ang pag-iisa ay isang paanyaya upang hanapin natin ang presensya ng Diyos upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Sa huli, ang mga pagsubok at pag-iisa ay hindi mga paraan ng Diyos upang tayo'y pabayaan. Ang mga ito'y paraan niya upang hubugin tayo, palakasin ang ating pananampalataya at ilapit tayo sa Kanya. Hindi man natin agad makita ang layunin, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang plano na inilaan para sa atin. Kapag dumaan ka sa hirap, tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang itinuturo ng Diyos sa akin? Paano kaya ako magiging mas malapit sa Kanya? Ang sagot ay nasa kamay ng Diyos at ang Kanyang plano ay laging para sa ating kabutihan.
Natapos na natin ang ating paglalakbay sa mga kwento ng mga pinili ng Diyos. Napansin natin na ang kanilang buhay ay puno ng pagsubok mula sa kahirapan hanggang sa pag-iisa. Pero hindi ito dahil sila'y pinabayaan, kundi dahil hinuhubog sila para sa mas dakilang layunin. Ang mga pagsubok ay paraan ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya, ihanda para sa mas dakilang misyon at gawing inspirasyon sa iba. Ang kanilang mga kwento ay paalala na sa bawat hirap may plano ang Diyos para sa ating ikabubuti.